So guys, kanina tumirik yung ating motor. So let's try kung magte-turn on yung ating motor. Ay nako. So tingnan natin kung magte-turn on siya. Nung nasa Kalil kanina, nag-check engine, tapos ngayon ayaw mag-turn on yung kanina kahit na i-ano natin dito. Ayan, yun guys, ayaw niya talaga kahit anong gawin, ayaw. So bukas titingnan natin, balitaan ko kayo bukas kung anong nangyari at anong gagawin natin. Ayaw talaga yun, kahit anong gawin ayaw. Ay nako, wala pang 3 months. Yamaha ano na. So guys, Ron here. About last night, so I promised you na I'll bring you along sa ating naging problema, kung ano ba yun talagang problema. Pero prior to that, bago ako matulog, well, nga pala, good morning. Ito, nagkakape ako at harapin na naman natin ang panibagong pagsubok sa ating Mang Fascio, kay Mang Fascio. So kasi yun lang ang service natin. As I was saying, prior to going back doon sa motor natin kagabi, syempre yung mga issue, lalo na yung video na yon, sinend ko na yon sa kasa, yung pinagkunan natin ng kay Mang Fascio. And I'm so happy na tumawag sila para alamin ko ano nangyari, and then yung mekaniko mismo ang nakipag-usap sa akin at ang sabi nila, try ko rin na buksan yung motor at checkin yung fuse kung merong na-busted daw. And also nagpapasalamat din ako sa Fascio Manila at saka sa Philippine Fascio groups, yung mga sinalihan ko sa Facebook. And I posted the video, part of the video, and also posted a question about what's happening and asking for some idea or comment kung ano yung nangyari. And then natutuwa din ako at they're very responsive and they're giving me some ideas on what to check at kung ano yung mga naging possible cost ng check engine, and then ultimately yung pag-shut off ng ating Fascio. So well, bago tayo sumabak, kakape lang ako, and then I'll bring you along later on. Okay? So guys, done with my coffee. So tingnan natin kung magbubukas. It's the moment of truth. Let's see. Pero palagay ko, hula ko hindi yan magbubukas kasi fuse nga ang problema. Ewan ko kung yung tools na nandun sa loob ng compartment is enough to open up our motorcycle. But first, we're going to put it on there, center, sandali. So let's try natin. Try nga natin kung magbubukas. Kahit na alam ko naman kung ano yung nangyayari dyan. Okay guys, moment of truth. 1, 2, 3. Wala talaga guys. Uy, nagbukas. Nagbukas guys. Sabi patayin daw ito. Pero 10.8 lang yung battery. Kaya nag-check engine. What's going on? So guys, since although it's check engine, pero nag-on naman yung screen, ang gagawin natin, steps ko ngayon is, I'm really not expecting na magte-turn on siya.
But my next move is tawagan pa rin yung kasa, and then afterwards ay tatanungin ko sa kanila kung under warranty pa siya, baka pwede sa Yamaha ipa-check ko yung ano. So update ko kayo guys, pero bago yan, let's try kung mag-start siya. I-center stand ko lang. So let's try kung mag-start siya. Yan, naka-center stand na. Okay, let's see. So guys, nag-start siya. Tapos ngayon yung battery is nag-fluctuate siya into 14. So at in-advise nila sa akin is to turn this off. So baka pumunta tayo sa sa Yamaha, pero tawagan ko muna yung kasa guys. Alright, so it's clear na yung battery ang problema. Okay. So yun. Sige, advice ko kayo guys, tawag lang ako sa kasa. So guys, nakausap ko na yung taga-kasa, and sinabi ko na rin yung sitwasyon, pinakita ko na rin yung battery level. So sabi nila, hindi raw nila ma-assure na mako-cover ng warranty yung battery kasi nga ano yun, pang consumable daw yun, pero itatry niya kasi nga less than 3 months pa yung si Mang Facio. And then tinanong ko rin kung pwede ba sa Yamaha na lang na malapit dito sa amin. Ang sabi nila is pwede naman daw, yun daw ang orientations or briefing sa mga taga Yamaha. Unfortunately, minsan kasi kapag hindi raw makina ang problema, hindi nila i-entertainin yung problem. So hindi kagaya doon sa kasa mismo, kahit malayo daw, they try to see to it na kung ano magagawa nila para matulungan yung kanilang customer. Well, much appreciated sa Motorlandia for reaching out. So yeah, thumbs up ako sa kanila doon. Ang gagawin daw, binigyan nila sa akin na measure is to go to a shop, motorcycle shop, and then ipa-recharge yung battery kung papalo pa or kung pwede pa, para malaman natin kung degraded na nga siya, kung pwede pa siya or kailangan talagang palitan. Yun ang medyo kinakabahan ko kasi mahal yata ang battery. Sana covered ng warranty para mapalitan naman ng Yamaha. So yun guys, yeah, let's see. So gagayak lang ako, and then we'll try to go sa isang motor shop dito, yung pinagpalitan ko ng tawag dito, oil. So tingnan natin. Okay. So guys, wait. We're up to the shop. So tignan natin. Let's see kung anong magiging decision dito. Mahirap din pala guys, no? So alis muna tayo. Pa-check up natin. Sundin natin yung payo nung ating kasa. Pa-check up natin. Hey. Let's go.
shades natin. Let's go with the shades. Forgot. Sakit sa mata ang araw. Galing kasi akong work guys. Kaya yeah, medyo ano tayo, sisilaw. Let's go. Dali nga. Nakita ko sa inyo yung daanan. Let's change. Oh, siya. Tara, tuloy ang ligaya. Wait. Boss, pa-charge ng battery. Pa-charge ng battery. Dito na lang. Gagawin po? Yung battery. Battery. Dyan na lang. Nag-check engine eh. Ay, i-center stand na. Pa-delete mo na lang sa kanila. Anong pangalan niyo, sir? Darwin. Darwin. So guys, nandito tayo kay Sir Darwin. So ang naging problema pala ni Pasio ay maluwag lang ang tornilyo. Maluwag ang tornilyo niya. So pero papasyal pa rin ako sa Motorlandia kasi nagche-check engine siya. Thank you, sir. Thank you. Salamat. So
Okay guys, let's go. So magpapagas muna tayo guys. Pagas din tayo. Kahit 50 lang. Lang, premium. Ano boss? Premium. 50 boss. Oo, sige. Punta. Kaya magkano mga Dati 88 lang, ngayon 88. Kulay lang yung iba. Hindi ba yung presyo? Parang magkano ng 20 lang. Oo. Yung habit mo lang dito. Yung ano niya, yung hybrid niya, saka yung motor niya. Oo. Kasi siyempre, pagka ano, ibang natin niya. Saka yung hybrid niya, yung sipa niya, may sipa to kasi kapag ano, from 9.5 nagiging 10.5 yata. 10.5. Oo. Yeah, thanks. Sige, yan. So guys, yep. So partially nasolusyonan natin yung problem niya doon sa hindi siya nag-start, gano'n, something like that. Pero yung check engine, we have to go to the casa to turn it off. So as you can see, may check engine pa rin tayo, but the battery is already good.
13 point something na siya. Let's take a picture. Kailangan for documentation. Okay, so advice naman doon sa shout out sa shop na pinuntahan natin. Ang advice nila is that we go to the casa to claim warranty if there's something to claim. Basta ang wag sabihin na ginalaw. Well, advice naman ng casa yon, hindi naman natin ginalaw per se, inigpitan lang natin yung tornilyo. Seems to me na dahil sa mga tagtag or sudden na mga lubak na dinaanan natin, nagkaroon siya ng parang pagluluwag or loose sa battery connection. So yun lang inayos nila. So yeah, we're good naman. So obserbahan na lang natin. Salamat guys sa pag-tune in nyo. Thank you sa mga nagbigay ng advice, ng comments, ng suggestions and recommendations. And isasama ko kayo sa adventure natin sa ating mga experiences dito kay Mang Fazio, pati yung mga travels and loops na sasalihan niya. Thank you guys. Once again, this is Ron from G-Ron Vlogs. And don't forget to subscribe and like and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating mga uploads na video. Huwag niyong kalimutan, i-follow din ako, Aaron Rodriguez, doon sa ating Facebook. So may mga reels ako doon and then nagla-live din tayo guys. So yeah, salamat guys sa iyong pag-subaybay. See you on the next video. Bye bye.